airport. Yan. So isusunduin tayo. Dalawa lang naman sila. Tapos yung bagahe nila 4 lang naman. Kasya naman dito sa RAV4. Yung Sienna sana dadaling ko, pero sabi nila RAV4 na lang daw para hindi daw magasgasan yung Sienna. Sabi ko Sienna dadaling ko. Ayaw nila. RAV4 na lang muna daw. Saka na yung Sienna. Maya pa yan eh. Magmi-miss call yan tapos susundin ko na. Dami palang flight ngayon oh. Daming flight. Tatlo? Oh, mas maganda talagang sundin ko sila kasi tatlo halos sabay-sabay. Pag kumuha sila ng Uber, ang mahal niyan. Kasi surge yan eh, magsa-surge yan. Pagka, etong tip ko kung gusto niyo makatipid sa sa airport, tapos marami kayong kasabay, paalisin nyo muna silang lahat kung kukuha kayo ng Uber. Kung hindi naman kayo nagmamadali kung hindi kayo nagmamadali na umuwi sa bahay nyo, palipasin nyo muna yung surge. Kasi ano yan eh, minsan pumapalo ng $100 yan o $60 ganyan yung pamasahe. Pag nagsabay-sabay, lalo na to halos 3 flight. Ayan. Kung punong-puno yung eroplano niyan, tapos marami mag-u-Uber, yari. Baka yung pinakamalapit nyo, baka $60, $50. Ayan. May natanong pa ako dati. Ang binayaran niya daw $145. Pero madaling araw yon. Ayun, wala na sigurong Uber nun. Nag-surge yun tapos sabay-sabay siguro yung flight. Kaya ganun. Pagka kung hindi naman kayo nagmamadali, i-ano nyo na, palipas muna kayo sa airport. Kung makakatipid kayo ng $40 to something, di ba? O kaya check nyo, pagka bago nyo i-okay, tingnan nyo kung magkano. Pag sobrang mahal, palipasin nyo lang kahit 15 minutes, mawawala naman yan eh. Babalik yan sa dating presyo. And kung hindi rin kayo nagmamadali, pero kung nagmamadali kayo at gusto nyo umuwi na sa bahay at nahihilo na kayo, jet lag na kayo, ganun talaga. Ayun, pwede nyo patulan yung search sa Uber. Pag sa taxi naman, sa taxi kasi alam ko mas mura pa yung yung Uber sa tingin ko Hindi ko lang alam, di pa kasi ako nakaranas ng taxi kung paano sila maningil pag ganyang alam nilang maraming pasahero. Ayan. Tayo lang ako ng nila, ng ba to? Miss call. Malamang nagkukuha ng bagahe na siguro. Lumapag na aeroplano nila maraming sabay ilan lang carousel dito. 2 lang carousel dito sa airport dito. Tapos may ihahatid tayo din yata. Nag-message yan. Shoutout yan. Shoutout Mare. Yan, ihahatid ko rin yan. Pero hindi na namin siya masusundo kasi nasa kami nun nasa Hawaii. Pero yung balik niya malamang nasa LA kami nun kasi stopover namin LA. Ay hindi. 20. Yung dating niya dito, nasa Hawaii pa kami. Ayun. Kaya yung mga subscriber natin diyan sa Hawaii. Yun, Mami Cres, yan, Ate Cres. Ayan. Baka malapit kayo dun sa Honolulu. Pwede namin kayong i-meet, yan. Ng mga bata at sila ni. Kasi halos 1 linggo kami diyan sa Hawaii. Ayan. Tapos may stopover naman kami sa LA, yan. Tapos susunduin kami doon nung ninang ko. Kasi meron kaming 12 hours doon ang balak sana namin may puntahan lang na isa, yung parang yung Hollywood ba yon, yung Walk of Fame. Tapos yung sign, magkatabi ba yon? And makikita rin naman. Hindi ko pa alam, hindi pa ako nakapunta doon Ayun, nalaman ng tiyahing ko, tapos yung ninang ko pala malapit din sa LA. Kaya yun. Yung tita ko nalaman,
Nalaman niya, tapos sinabi sa ninang ko, yun. Tama ba sinabi ko? Yun. Yun, susunduin kami dun sa LA para iikot, para at least hindi na kami mahirapan. Pero sana, sasabihin namin na gusto naming itry yung train nila. Sana. Kung wala silang dalang sasakyan o kaya may sasakyan sila, parang gusto kong maranasan yung subway ng LA. And, kasi nung pumunta kami ng Vancouver, yung trend doon sa taas ewan ko may subway doon, parang wala yata ang subway kaya parang gusto ko maranasan yung mga nakikita sa sa pelikula. Yung sa New York nga, di ba may subway doon? Pag pumunta kami ng New York, yun siguro puntahan din namin yung subway. Ayan, pa yung miss call siguro nga, siksikan sila doon. O yun tatlo magkakadikit na flight. halos lang ang pagitan, isa 10 minutes, yung isa 10 and 15 minutes lang. Pero yung unang dumating, flight nila yung unang dumating hindi pa nakarating na yung dalawa, yung flight nila yung dumating na, wala pa rin hindi pa rin nagmi-miss call. Pagka gano'n na alam nyong marami palipasin nyo muna o kaya huwag muna kayo mag-Uber, mahal talaga yon. Mahal talaga yun. Parang yan, parang pagsakayin nyo pala sa Uber may stress na kayo. Mahal ang singil pag ganyan search. Dito kasi yung Intayan. Pwede rin naman doon sa parking area doon, pero magbabayad ka Pero pag maraming bagahe yung sinusundo ko, minsan doon ako nagbabayad na ako para talaga makapwesto. Iyon, nag-miss call na, sunduin na natin sila. Dito namin pa-park yung Sheno pag punta kaming Hawaii long term. Yun. Manianda tayo. Ako tiga-ubos ng pagkain dito. And maling tuloy. Spam na may tinapay. 225 na ba? Advance kasi itong mga relo dito sa bahay. Kaya pag pupunta kayo dito sa bahay, advance sa mga relo dito 15 minutes. 2:15 yun. Mamaya susundo tayo kay Lani. Tapos si Lian maya-maya pa yun Ayun, nood muna tayo ng series. Hanap tayo ng magandang series habang naghihintay tayo sa kanila. May kukwento sana ako pero mamaya na lang o kaya sa susunod. Nakausap ko siya nung nag-Uber ako. Pilipino siya, taga Vancouver. Shoutout ko kaya. Hindi naman siya nanonood pero nag-subscribe siya sa akin Ayun. Kasi sabi niya nagbablog daw siya. Sabi ko nagbablog din kami. Sabi ko gano'n. Tapos yun. Ayun, shoutout sa taga Vancouver yan. Shoutout sa may nakakwentuhan ako. Yun nga siya. Tapos binigyan niya ako ng tip na yun, sabi niya bakit ayaw mo bakit gusto mo dito sa Regina? Kasi lang siya pa-travel. Bakit gusto mo dito sa Regina? Ang lamig-lamig dito. Sabi niya gano'n. Ilang years ka na ba dito? Sabi niya gano'n. Sabi ko ganito, 13 years, ganyan. Tapos siya, ganyan. Nag-iisip ba kayo lumipat? Sabi ko, oo, last year pumunta kami Vancouver Nag-iisip kami nag-isip din kaming mag-move. Sabi ko gano'n, tuturuan kita ng technique. Sabi niya gano'n. Sorry nalaglag. Sabi niya, tuturuan kita ng technique. Kasi gano'n ang ginagawa nila. Tapos nakabili pa daw sila ng property. Ayan. Pinutol ko na lang yung pangalan niya kasi wala kasi akong permiso. Baka sabihin. Ayan. Basta taga Vancouver siya. Ang style ng ginawa niya, ewan ko lang yung mga taga Vancouver dyan ang style, kung pwede daw na gawin ko is mag-rent ako ng bahay. Kasi tinanong niya kung ilan kami.
na, excuse me, 5 bedroom. Sabi ko, magkano kaya yung 5 bedroom na yun? Tapos, paupahan ko daw sa mga international student. Bali, 2 daw, tapos ginagamit namin yung 3. Tapos, sagot na daw yung, ikaw na daw magluluto ng pagkain nila, tapos, ganun. Parang ano, board and lodging ang style. Ganun daw ginagawa nila. Kaya, nakabili sila ng property, ganun, sa Vancouver. Pero dati pa, mga 2008, kaya ngayon bayad na yata, hindi ba? Parang ganun. Kaya yun. Oo nga no, biglang naisip ko no, mag-rent ka, tapos paupahan mo sa iba. Di ba? Parang bahay mo rin yun, nakakatulong yun sa rent, sa nire-rent mong bahay. Yung nga lang talagang mahirap makabili ng bahay doon, no? Kaya yun. Wala lang, nakakwentuhan ko lang. Kaya yun. Okay kaya yun? Yung mga taga Vancouver dyan. Ang galing, di ba? Kaya na-realize ko, nga no, ang galing no? Nakakatulong siya. Yung nga lang, may kasama ka sa bahay. Mga ano daw, Korean daw, yung mga kasama nila. Yun, naikwento ko lang mamamapak ako eh. Eto, tapos, pakita ko sa inyo. Ayan, papapakin ko. Ampalaya na may giniling. Paborito ko to. As in, paborito ko to. Habang nanonood ako. Napanood ko na yung vlog nila Race kanina eh. Tsaka si Jocelyn. Yung nag-grocery sila. Yan. Papapakin ko, tapos may tinapay ako. Saan yung ano ko? Yan, para siyang soup. Yan lang. Ang aking merienda. Kaya yun. Naikwento ko lang yun ha. Hindi ko alam kung ubra sa inyo. Pero sa kanila umubra, di ba? Kasi sa lahat naman ng sitwasyon hindi naman umubra sa amin. Uubra sa inyo. Yung diskarte namin. Hindi pwede sa diskarte nyo, di ba? Ilang beses ko na itong sinasabi. Pero sa comment section talaga. Dinidikdik ako sa comment section. Grabe, pero maraming salamat sa inyo ah. Kasi nakakatulong talaga kayo sa pagbabayad ng Shena. Tinapay. Nakakatulong talaga, promise. Maraming salamat. Kaya yun, salamat sa inyo. Comment pa more. Alas 3 na. Sundo na naman tayo. Ang bilis ng oras. Ang bilis ng oras. Yan. Gamitin natin yung alam niyo na ba ang pangalan ng ating Shena. Ayan, hulaan nyo. Pag nahulaan nyo, may premyo kayo sa akin. May pangalan na yan. Ayan, may pangalan na yan eh. Bala ko rin siyang lagyan ng ganito. Ayan. Lalagyan ko siya dito. Diba? Wala lang, gusto ko lang. Diba? Kaya ito gagamitin natin ngayon. Yun o. Ay, settings ni Lian. Wala, settings ni Lian eh. Grabe. Ang sikip eh. Ayan, nag 360. Ito gustong gusto ko dito eh. Huwag mo lang gagamitin yan pag yung yung babackup camera, yung atras ka, nako, sobrang lapit. Dito ka titingin. Kaya yun. Oh, may ganyan pa. Hindi ko pa nga napag-aaralan to eh. Kaya yun. Pagka dala ko yung cellphone ko, kumukonekta siya eh, yung mic niya eh. Ayan, -12 ngayon. Dave. Hindi ko talaga kinakain to. Ano ba lasa nito? Ha? Hindi, anong lasa nito? Ito yung kulay Hala. Ayun o. Matataba sila pag no? Oo, pag winter.
Pero pagka summer, para silang ano, no? Parang kawawa. Square. Nagbabrown na. Hala, ibig sabihin, summer. Pero ano yun, may brown na yung tenga niya, no? Oh. Sobrang lamig na sa labas. Sobrang lamig talaga. Marami sila dyan. Mga nagtatago. Ano ba pangalan nito? Ha? Ano pangalan nito? Ano? Ayun, longgan. Hindi ko alam kung ano lasa nito eh. Yung mga gusto nilang prutas. Pero ito kinakain ko, duhat. Hindi duhat. Ano to? Blueberry. Blueberry. Ayan. Ah, blackberry pala to. Ano tong isa? Orange? Ay, orange. Grapes. Pero yung gusto ni Dylan sa Costco, yung masarap na grapes, no? Yung $30 yata, yun ang mahal. Dylan. Wow! Tingnan mo nilalaro niyan, kaya pinapayagan. Yes! Panalo ka na? Panalo ka? No? Nag-chess yan. Si ano yan eh? Si Kasparov. Si Kasparov. Kasparov. Lian. Ano? Na-checkmate mo? Grabe. Talino. Hindi nagmana sa akin. Lipat ko na yung ano, sasakyan. Whew.